Ang pag-asa ng ating bayan, ayon nga sa ating pambansang bayani na si Gatto Rizal. Pero, paano kung sa murang edad nila ay tinuturoan na silang mamundok at tumawak ng baril, makipaglaban sa pamahalaan, handang pumatay at mamatay? Ganito ngayon ang sitwasyon sa Northern Mindanao, Caraga Region, kung saan ang mga nire-recruit na mga NPA ay mga kabataang nag-iedad ng 9 pataas, babae man o lalaki. Pero ano ang dahilan at nahihikayat naman na sumapi sa kilusan at ano-ano ang hirap na dinanas ng mga naturang kabataan? Narito ang aming report. Si Johnny ay na-recruit nung siya ay 10 taong gulang pa lamang sa Mahayahay, Kitcharao, Agusan del Norte. Maguban lang sa ila, kay ganahan lagi armas. Sumama lang ako sa kanila dahil gusto ko ng armas. Gusto ko yung may hawak-hawak akong armas, kaya sumama ako. Ayon pa kay Johnny, pinangakuan siya ng mga NPA na pag sumama ay tutulungan ang mga magulang. At dahil sa kahirapan at sa kagustuhang makatulong sa mga magulang, sumama si Johnny sa pamumundok. Wala man po may... Wala kaming ibang kinabubuhay at sa bukid lang kami umaasa. Nang nakakita ako ng NPA, sumama ako. Sinama ako nila. Sumama din naman ako dahil nandun rin ang aking kapatid. Ngunit dahil sa bata, hindi natagalan ni Johnny ang hirap sa kabundukan. Padong-agon man. Pinagluluto nila ako. Pagkatapos, magluto kakain. Tapos, uutusan nila ako sa bayan upang bumili ng mga ano-ano. Kape, toothpaste. Inuutusan nila ako. At nito ngang Agosto 1999, matapos ang 3 taon sa kabundukan, sumuko si Johnny na ngayon ay 13 taong gulang na. Gustong mag-surrender para... Mag-surrender para hindi ako mainit kung gusto kong mamasyal dito sa bayan. Hindi na ako hulihin ng mga sundalo. Makapaglaro dahil wala kaming ginawa kundi maglakad. Nalulungkot ako. Kaya ako bumaba dahil nalulungkot nga ako. Sa ngayon, masaya na si Johnny kasama ang mga magulang at kapatid. Si Tess ay 13 taong gulang nang ma-recruit ng NPA. At gusto lang niyang maranasan ang maging miyembro kaya sumali siya dito. Gusto kong malaman noon kung paano ang buhay nila. Ang mga sinasabi nila sa aming mga bata, kailangang humawak ng baril, makibaka, makialsa. Kasi raw kaming mga bata ay exploited. Imperialismo, feudalismo, burokrata, kapitalismo. Yun ang laging sinasabi nila sa amin. Kaya nang puntahan uli sa pinapasukang eskwelahan sa San Pedro, San Luis, Agusan del Sur, sumama na si Tess. At sa bundok, tinuruan silang humawak ng baril. Mga 3 buwan makatapos akong makapasok, inisyuhan ako ng Armalite. Noong una, akala ko tama sila. Pero makalipas ang ilang buwan, mga 8 buwan, lagi akong nakikiusap sa kanila na uuwi na ako. Pero ayaw nila akong payagan. Sabi nila, mag-full-time na lang ako. Grabing kulba na ako, nahadlo ko. Sobrang takot ko kasi lagi na lang akong nagmo-monitor kung may mga pangyayari ng ambush o meron mang namatay. Sige na lang may monitor. Sige na lang kaming nagmo-monitor kung may namatay na babae. Nagdadasal ako sa Diyos na makabalik siya sa aming piling. At dahil na rin sa pangungulila ng matagal sa mga mahal sa buhay at takot na maaring siya'y mapatay, nitong 8 ng Nobyembre, sa edad na 17 taong gulang na, tumakas si Tess sa mga kasama at sumuko. Nagpapasalamat ako na nakababa ako. Nung bumaba ako, maraming nagsasabi na papasok din sila. Pero sabi ko sa kanila, wala kayong kinabukasan kung doon kayo, lalo na kung matsambahan kayo na maa-ambush. Hindi na tayo makikita ng ating mga magulang. Kung mamatay kayo, iiwan lang tayo. Hindi na tayo iyahatid. Huwag na lang kayo tumuloy, mahirap doon. Si Jo Marie Baldona, 24 na taong gulang ng San Francisco, Agusan del Sur, at Chongko Pagapong o Beloy, 20 taong gulang ng Agusan del Sur din, at pawang squad leader ni Tess sa grupo, ay na-recruit noong sila'y
minor de edad pa. Si Jo Marie, 17 at si Beloy, 15 taong gulang. Dahilan sa kanilang hilig sa baril, madaling nakumbinsi ang dalawa. Iminulat sa bayolente at marahas na mundo ng armadong pakikibaka. Tinuruang humawak ng baril, nasagot umano upang matupad ang kanilang ipinaglalaban na pag-aalsa. Ayon naman sa ina ni Jo Marie, Ang pagtuon naman ito, Ang paniwala namin, naghahanap siya ng trabaho. si Jo Marie sa halos 7 taong pamumundok ay hindi na matandaan kung ilan na ang napatay at nasugatan sa mga engkwentro ng kanyang grupo na siya mismo ang inatasang mamuno. Yung hindi pa nakapaputok, mayroong takot pero hindi masyado naman. Pagka paputok ko na, hindi na ako natakot. Parang yung ulo ko, parang gusto ko nang mag-away. Parang hindi ako mamamatay, yung kalabang ko, patayin ko. Gano'n na sa isip ko. Una, ang pagtumang ginawa, Sa una, ang paniniwala ko makawala talaga sa kahirapan. Ito ang pagiging NPA dahil ang sabi nila, wala daw ibang solusyon. Kaya yun, tumagal ako dahil laban ang solusyon. Ngunit ang pangakong pagbabago ay hindi dumating sa kanila. At ang hirap ng kanilang ginagawa ay unti-unting nagpabago ng kanilang pananaw. Yung kasi nila, yung props nila sa amin, parang sakto eh. Bakit mahirap yung mga tao, ganon. Naalala ko yun. Tama yung mga sinasabi nila. Yung natin nasod. Hindi pala yung problema ng nasod natin, hindi sulbad yung armadong pakigbisog. Nandun sa isip ko, hindi kaya ng NP, yung resolbahin ng problema. Marami pang buhay na makalas. dahil sa akong pamilya mo rag. Ang pamilya ko, matagal na kaming hindi nagkita. Nagsawa na ako sa loob dahil puros kwento lang na mananalo kami. Naisip ko, ba't hanggang ngayon ay wala pa rin nananalong revolusyon? Parang wala kaming patutunguhan. Mahirap ang buhay ng NPA doon. Walang tulog, walang kain minsan. Kasi. Lalo na kung mayroong operasyon ng militar. Mahirap doon. Lalo na kung may yung maraming putukan sa bundok eh.